Nanganganib na hindi mabayaran ang Smartmatic dahil sa paglabag umano sa protocol nang baguhin nila ang script ng transparency server ng Commission on Elections. Kasabay nito, muling iginiit ng COMELEC na walang epekto sa resulta ng halalan ang pagbabago ng script. Para sa detalye, umaaksyon live si Maricel Halili. Maricel, ano ba yung dapat na naging protocol noong araw na yon? Cheryl, ang sinasabi nga nitong si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, dapat ay nagpaalam muna ang Smartmatic sa COMELEC NBank bago pakialaman ang anumang sistema na ginagamit sa eleksyon. Pero ang sinasabi naman ng Smartmatic, wala silang nilabag na kahit na anong protocol. Kanina nga, ipinakita nila sa media ang mismong script para patunayan na wala itong epekta sa resulta ng eleksyon. Sa halip na letrang N, question mark ang nakasulat sa pangalan ng mga kandidato gaya ng kay Ambassador Roy Senieres. English daw kasi ang command sa computer at walang N sa English alphabet. Kaya hindi ito naintindihan ng programa. Pero bago raw na bago ang script sa server, ay dalawang password ang kinailangang ipasok sa computer. Ang isa ay hawak ng Smartmatic at ang isa ay nasa COMELEC. Inilagay naman daw ito agad ng IT worker ng COMELEC. Kaya tingin ng project manager ng Smartmatic na si Marlon Garcia ay pagbibigay na ito ng mga otoridad sa kanya na ayusin ang mali. Ipinagbigay alam din daw sa lahat, kabilang na sa mga kinatawan ng political parties na nasa Parish Pastoral Council for Responsible Voting Center ang ginawa nilang pagbabago. This change, since it was a minor change, it was just a cosmetic issue, as we said, this is not a critical change. We're not changing any results. Sabi ni Garcia, kapag minor o simpleng problema, gaya nito ay sinusolusyonan na nila ito. Ang protocol naman daw kasi ay hihingi lang sila ng pahintulot sa Project Management Office ng COMELEC na umaksyon kapag malaki na ang issue tungkol sa teknolohiya o kaya ay hihingi ng pahintulot sa COMELEC NBank kung may pinansyal na usapan. Pero para kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, dapat managot ang Smartmatic dahil nalabag ang protocol. They should have asked the NBank's permission first, explained the problem, and then explained the solution. And if it were acceptable to us, then you would have given the permission to do the changes. Bumuuna ng komite ang COMELEC para imbestigahan ang ginawa ng Smartmatic. Pag-aaralan daw nila ang kontrata at titingnan kung pwedeng parusahan ng Smartmatic sa pamamagitan ng performance bond. Pwede rin daw na hindi bayaran ng Smartmatic. Naku-question daw kasi ngayon ang integridad ng automated elections. Ang tapang-tapang kong babae, nang hina ang tuhod ko when I found out that they did something there on May 9 at 7 in the evening. Because it could have been anything. Pero tiniyak ng COMELEC na walang epekto sa resulta ng halalan ang pagbabago ng script sa server. The least that they could say to the people is we're very sorry for this inconvenience. Pero para sa PPCRV, dapat ay magkaroon ng malinaw na patakaran ng COMELEC sa mga insidenteng tulad nito. Pero valid rin yung concern kasi boto natin ito. Kailangan dapat natin malaman tama ba yung proseso. Giit naman ni dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes na siyang magiging kinatawan ni Senador Bongbong Marcos sa canvassing sa Kongreso, hindi pwedeng kumilos ang Smartmatic nang walang pahintulot ng COMELEC. Pero totoo naman daw na maliit na bagay lang ito kaya hindi na dapat palakihin. Pinagmamalaki ko nga na mas mahina kami magpatakbo, mas magaling ito eh. Pero mas magulo naman sila. Cheryl, ngayong hapon nga ay nagpadala ng sulat itong si COMELEC Commissioner Christian Robert Lim sa Smartmatic para paalalahanan sila na lahat ng kilos sila ay kailangang pinagpapaalam sa National Board of Canvassers. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin ang canvassing dito sa PICC. Umaabot na sa humigit kumulang 140 na certificates of canvass ang nabibilang. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.